So, ang bawat isa ay nasa kondisyon na, ang puso at kaisipan. Kailangan po ito natin, ang ating mga puso, para sa Kanya lamang. At namnamin natin ang Kanyang mga sasabihin sa buhay ng bawat isa kasi napakahalaga po nito. So, kung hawak niyo yung mga Biblia niyo ngayon, o kaya dito, sa screen, buksan po natin ang Isaiah chapter 54, verse 14 and up to 17. Hanggang 17 yan, 14 to 17. So, naririyan na po kayo. Isaiah chapter 54, verse 14 hanggang 17. So, umpisahan ko lang basahin. Yan sa English ng nakuha natin ay hindi magkapareho dito. So, yan ang babasahin natin. Kahit na maliit ka at mahina, huwag kang matatakot dahil ako mismo ang tutulong sa iyo. Tama ba yan? Version mo? Isaiah 54. Tama po yan? O, ito na lang, version ko. Okay? Ayan na. Saan pa yung nakuha mo, bro? Pero okay naman, related eh. Okay. Ayan na. Verse 14. Magiging matatag ka dahil mamumuhay ng matuwid ang mga mamamayan mo. Tatakas ang mga kaaway mo, kaya wala kang dapat katakutan. Hindi na makakalapit sa iyo ang mga kaaway mo para takutin ka. Verse 15. Kung may lulusob sa iyo, hindi ko yun kalooban. Sabi ng Diyos yan. Susuko sila sa iyo. Praise God. Makinig ka. Ako ang lumikha ng mga panday na nagpapalinas ng apoy at gumagawa ng mga sandata. Ako rin ang lumikha ng mga sundalo na gumagamit ng mga sandatang ito para maglipol o manglipol. 17. Walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo. At masasagot mo ang anumang ibibintang laban sa iyo. Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod. Bibigyan ko sila ng tagumpay. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, napakabuti po. Dahil hindi mo kami iniiwanan, kaya mo kaming pagtagumpayin sa mga layunin namin, O God. At ang pangako mo lang sa amin at ang gagawin namin ay lagi kaming mamuhay sa iyong katuwiran. Dahil ito ang nais mo sa buhay ng bawat isa. Lord, sa mga oras na ito, tulungan mo po kami na lalo pa naming maunawaan ang iyong mga salita. Hinihiling namin ang iyong grasya, ang iyong awa na ibaba ang iyong presensya sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan, na ang puso at kaisipan namin ay bukas upang tanggapin ka at alamin ang mga nais mo para sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon. Hayaan mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang sasama sa amin, magbibigay ng karunungan, kaunawaan, na lalo pang kami ay mapalapit sa iyo, Panginoon. Lord, inaangkin po namin ang iyong presensya at ibinabalik namin ang kapurihan ito sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. So nakita po natin na itong Book of Isaiah, kasi nasa tema pa tayo ng the breastplate of righteousness. Kumbaga ito yung protection
ng ating mga mahihinang parte ng katawan. Kung ililiteral natin yung pag-describe ni Paul. Kasi si Apostle Paul, kinumpara ang breastplate of righteousness ng sundalo para din sa ating mga sundalo ng Panginoon na nakikipaglaban hindi sa pamamagitan ng physical o anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng spiritual. So ngayon, itong libro ni Isaiah, kilala naman siguro natin si Isaiah, siya ay propeta. Noong mga panahon na ito, na ipinahiwatig ng Panginoon sa kanya, ang mensaheng ito, ang Israelites ay nasa Babylonia. At sila po ay nabihag ng 70 years. Why? Dahil sa kanilang mga kasalanan. So, kaya pinahintulutan ng Diyos na mabihag sila at dalhin sila sa Babylonia for 70 years. At ito muli ang encouragement ng Panginoon sa mga Israelites. Kung babasahin nyo dyan yung verse 1 hanggang 17, kaya lang dito lang ako kumuha sa 14 hanggang 17, makikita nyo kung paano sinabi ng Panginoon sa Israelites. Nag-umpisa yan sa mga balong babae. Pero doon sa ibang portion, sa verse na succeeding verses, mapapansin natin kung gaano nakipag-covenant ang Panginoon sa Israelites. Kaya dito sa inumpisahan ko, sa verse 14, sabi diyan, magiging matatag ka dahil mamumuhay ng matuwid ang mga mamamayan mo. So sabihin dito, magiging matatag ka. Yun ang pronouncement ni Isaiah sa mga Israelites. Dahil ang mamamayan niya ay mamumuhay ng matuwid. Ibig sabihin, hindi lang kay Isaiah to, kundi sa lahat ng Israelites ay kailangan mamuhay ng matuwid. Diba? So kung mamumuhay ng matuwid, kung lahat na taga-divine ay namumuhay ng matuwid, kaya bang pumasok dyan yung gawa ng kaaway? So tama yung sinasabi nito. Hindi makakalapit, hindi makakapanaig, dahil matuwid ka. Walang maibibintang sa'yo, walang masisilip sa'yo, tumatayo ka sa katuwiran, which is righteousness. So, ang shield naroon na sa kapwa mo, shielded ka kung nag-iisa ka. At yung isa rin, shielded din siya. At yung isa rin, shielded din siya. Hindi pinapahintulutan ng bawat isa yung mamuhay sa hindi maganda para hindi tayo mapasukan ng gawa ng kaaway. So, it is a shield. So, sabi niya dyan, di ba ako nagbibigay ng tema ko? Ito lang muna. Tatakas ang mga kaaway mo. Eh bakit? Wala na siyang magawa sa inyo eh. Iiwanan ka na. Hindi mo tinatanggap yung mga marites na style. Hindi mo tinatanggap ang chismis. Hindi mo tinatanggap yung mga liposta kung ano. Lalayo talaga yung mga yan. Ano pa? Kaya wala nang dapat katakutan. Hindi ka matatakot. God is with you. Hindi na makakalapit sa iyo ang mga kaaway mo para takutin ka. Correct. Because you stand in righteousness. Ano ba sisilip nila? Walang makikita sa iyo yun. So ang tema ko ngayon, how does righteousness establish us? Kung sa Tagalog, paano tayo pinagtatatag ng katuwiran? Paano? Doon pa lang sa sinabi ko kanina, tatatag ka kasi sigurado ka na hindi na makakalapit sa iyo ang iyong mga kaaway. Tatatag ka. Kaya lang, huwag kang lalayo sa pamumuhay na nasa katuwiran. Sabi ko nga nung nakaraan, kung ang masama, ang gawain mo ay masama, bibisitiyahin ka lagi ni Satan kasi pag-aari niya yun eh. Pero kung wala na doon yung masama sa'yo, hindi na bibisita si Satan dyan. Ang pupuntahan niya, yung nagtatago pa ng kasamaan. Anong tinatago? Sama ng loob, selos, ano ba? Marami yan.
So, bibisitahin ni Sita niyan. Ano ba? Lumago na ba yung pagsiselos mo? Ano ba? Lumaki na ba ang galit mo? Susuportahan ni Sita niya. Pero pag wala na, katulad ng sinabi nito, lalayo sila at hindi ka kayang takutin. Amen po ba? Mukhang puro takot ayaw mag-amen. So napakalinaw po. How does righteousness establish us? The enemy cannot come near us. Sa verse 14. Bakit? Establish ka na, kaya ang kaaway hindi na makakalapit sa iyo. Ayan, lagi highlight ko na yan. Magiging matatag ka. Dahil mamumuhay ng matuwid ang mga mamamayan mo. Actually, sa English niyan, medyo ang sinisintro personal. Pero dito sa Tagalog, actually personal yun kasi ang tinutukoy si Israel, Israelites. Pero kung lalawakan mo ay ang pangkalahatan, individual. So lahat, kasi kung halimbawa isa lang ang gagawa ng matuwid, yung mga iba na kasamahan mo hindi gumagawa ng matuwid, masyado mapipressure yung isang matuwid. Kasi pagtutulungan ng mga hindi matuwid. Tama ba? Tama po ba? Pero kung lahat matuwid, nagtutulungan upang idepensa yung tama na nasa katuwiran. Ganun po yun. Kaya, hindi sila makakapanaig. Ang tendency, lalayo sila. Sabi ng A, point A, sa aking the enemy cannot come near us. Tyranny will be far from you. You have nothing to fear. So anong tyranny? Ito yung oppression, nanggigipit, nang-aabuso, nang-aapi. At ang sabi niya, wala nang manggigipit sa'yo. Why? Wala nang mang-aabuso sa'yo. Wala nang mang-aapi sa'yo. Dahil yung mapagsamantala, lalayo na. Bistado na siya. Why? Dahil ikaw namumuhay sa katuwiran. Hindi makakalapit man lang sa'yo yan. Yan ang sinasabi ng verse 14 natin. Kaya wala kang dapat katakutan, hindi na makakalapit sa iyo ang mga kaaway mo para takutin ka. Correct. Eh bakit natatakot pa tayo? Bakit tayo natatakot? Dahil namumuhay tayo sa hindi tama. Di ba? Kasi kung nasa tama tayong pamumuhay, magkabukasan na lahat. Nasa katotohanan ka. Nasa katuwiran ka. So terror will be far removed. I will not come near to you. So makikita natin dyan na sa dulo ng verse 14, hindi na makakalapit sa iyo ang mga kaaway mo para takutin ka. So yung mga masasama, mahihiyayang lumapit sa iyo eh. Bakit? Dahil mabibisto sila. Ngayon, tanong ko lang, ang liwanag ba kayang padilimin ng kadiliman? Malabo. Kaya nga, pwede yung dilim, pwede natin paliwanagin. Bakit kamo? Dahil pag nandoon ang liwanag sa dilim, wala nang kadiliman. So, ang opposite niya na ina-apply natin, ang liwanag ay katulad ng katuwiran na nasa katotohanan. Na pag dumating ang mga hindi totoong mga bagay, maliliwanagan ng katuwiran. Kaya yung kadiliman, sabi nga ni Apostle Paul, mai-expose. So yung mga maling gawa, mga maling dinanais, ay lalabas, na-expose ng liwanag. So ganun din dito, kaya lalayo. O kaya yung liwanag, pag ang liwanag dumating sa dilim, mawawala ang kadiliman. Kaya lalayo at mawawala sila. At hindi na makakapanggulo sa iyo. Ang kahalagahan lang dyan ay dapat lagi kang namumuhay sa katuwiran dahil ang katuwiran, mahal ng Diyos yung namumuhay sa katuwiran.
Kung mapapansin nyo dito, yung ang sinasabi ng Panginoon. Magiging matatag ka, ang word na magiging, hindi pa matatag ka na. Magiging matatag ka lang kung ikay namumuhay sa katuwiran. So kung hindi ka namumuhay sa katuwiran, hindi ka, kapatid, magiging matatag. Kaya gigibain ka ng konsensya mo, papahinaan ka ng problema mo, ng stress mo. Bakit ka na problema doon? Kasi baka may ginawa kang hindi tama. Pero kung may ginawa mo ay tama, malakas ang loob mo. Kaya nga tumatatag ka eh. Matibay ka. Wala kang kinakatakutan. Nasa tama ka eh. So na-establish talaga yung katatagan. Why? Because of the righteousness. At itong righteousness ay mula sa Panginoon. At ang practical nito, our righteousness na ginagawa natin para pag nagsama ang pangako ng Diyos na righteousness sa atin at ang ginagawa mo ay makatotohanan din, good. Natanggap mo ang pagpapala ng Panginoon sa mga bagay na yan. So, napakaganda. Pangalawa, how does righteousness establish us? May babasahin pala ko. Buksan natin muna yung Isaiah 41. Ayan. Napakaganda nito. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Okay? Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Verse 11, ang lahat ng nagagalit sa iyo ay tiyak na mapapahiya at na malilito. Ang mga lumalaban sa iyo ay mapapahamak. At kahit hanapin mo ang iyong mga kaaway, hindi mo na sila makikita. Nagsitakbuhan Silang mga kumakalaban sa iyo ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat ako ang Panginoon ay iyong Diyos, ako ang magpapalakas sa iyo at nagsasabing huwag kang matatakot dahil tutulungan kita. Kahit na maliit ka at mahina, huwag kang matatakot dahil ako mismo ang tutulong sa iyo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Ayaw mo pa ng galon? 15. Makinig ka. Gagawin kitang parang bagong pangdiik. Malupit ito. Ano pa? Matalim at maraming ngipin. Gigiikin mo at dudurugin ang mga bundok at burol. Gagawin mo ito na parang ipa. Tatahipan mo sila at tatangayin sila ng hangin. Ikakalat sila ng malakas na hangin, pero ikaw ay magagalak sa Panginoon. Magpupuri ka sa banal na Diyos ng Israel. So anong pangako ng Diyos yun? Sa mga gumagawang mabuti at sumusunod sa kanyang kalooban na namumuhay sa katuwiran. Di ba ang ganda? Matatakot ka pa ba? Na yan, kumpleto lahat. At kapag ito'y ating inangkin at nanampalataya tayo na ganong katibay ang pangako ng Diyos sa atin. Alam niyo mga kapatid, kahit saan ka man naroon, hindi ka pababayaan ng Diyos kasi covenant niya ito sa Israel sa pamamagitan na sabi nga niya kanina, magiging matatag ka kung ikaw ay mamumuhay sa katuwiran. So ganun din sa atin sa kapanahunan ngayon. Kung ang bawat isa sa atin ay namumuhay sa katuwiran,
kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Amen. Papalakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Pangalawa, how does righteousness establish us? The enemy will surrender to us. Mantakin mo yan. Susuko pa sila. Magpapakumbaba pa sila sa iyo. Why? Dahil ang Panginoon kasama mo. Pero huwag kang magmalaki dahil kung yan sarili mong kakayanan, baka pagtawanan ka ng kaaway mo. Kasi wala sa iyo ang Panginoon doon. Ang kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon, yan ang kapangyarihan na nasa sa iyo para pasukuin ang kaaway. Wala kang kapangyarihan kung sarili mo lang kakayanan yan. Pero kung nakakabit ka lagi sa salita niya at sa Ama, sa ating Panginoon, through our Lord Jesus Christ, makikita mo na ang favor ng Panginoon nasa sa iyo. So, doon sa A, makikita natin, the enemy will surrender to us because God's favor is in us. Mapapansin nyo dyan na ang pabor ng Diyos ay kasama mo lagi. Babasahin natin ang 15. Sabi ng verse 15, kung may lulusob sa'yo, hindi ko iyon kalooban. So sabi ng Panginoon dito, kung may lulusob sa'yo, hindi ko yung kalooban. Kasi sa kaawa yan eh. Nakuha nyo? Hindi ko yung kalooban at susuko sila sa'yo. Why? Verse 16, makinig ka. Sabi dito ng Panginoon. Through Isaiah, papunta sa mga Israelites. Para sa atin ngayon, through the Word of God, papunta sa atin. Sabi niya, makinig ka. Ako ang lumikha ng mga panday na nagpapaningas ng apoy at gumagawa ng mga sandata. So, sino ang gumawa doon sa tao na panday? Ang Diyos, di ba? So, it means, ang tao is under control by God. Pwede niyang pahintulutan, pwede niyang pigilan. Pwede niyang hindi. Baguhin lang, itwist lang ang mind niyan, ang kaisipan niyan. Bukas ng umaga, yung plano niyang masama ngayong gabi, at lulusubin ka. Bukas ng umaga, lumapit pa sa iyo at humingi pa ng tawad. Kaya nyo ba yan? Naniniwala po kayo ng kayang gawin ng Diyos. Ay kung hindi kayo naniniwala, ay talagang may lulusog sa inyo. Pero kung naniniwala kayo, sabi nga, ang pananampalataya, pag wala ka niyan, malabo. Talagang hindi mangyayari yung ninanais mo na hiningi mo sa Panginoon. At dito makikita natin, makinig ka, ako ang lumikha ng mga panday na nagpapaningas ng apoy at gumagawa ng mga sandata. Ako rin ang lumikha ng mga sundalo na gumagamit ng mga sandatang ito para manglibol. So, ibig sabihin, makikita natin lahat dito na ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Kaya wala kang dapat katakutan kung ang Diyos ay nasa sayo. Huwag mo namang gamitin sa kasamaan. Kasi ang usapan natin dito, righteousness eh. Kung nasa tama ka, naninindigan ka sa makatotohanan, at ang Diyos ang lagi mong nilalapitan, sigurado yan, ang favor ng Diyos ay nasa sayo. Hindi ka niya iiwanan. Kaya minsan, nagtataka tayo ng mga Kristiyano, bakit parang ang layo ng Diyos sa akin? Ay, hindi ka namumuhay sa righteousness eh. Kaya ang pakiramdam mo, iniwanan ka na. Marami talagang lulusob sa'yo. Kasi nga, sabi ko nga, nag-aalaga ka ng jealousy, sama ng loob, ano pa? Himutok, stress. Kaya pag binisita ng kaawayan sa'yo, nag-interest na bang stress ko? Lumala na bang stress mo? Nag-interest na nga. Lumaki na ba ang sama ng loob mo? Dinamay mo na pati yung kaibigan ng kagalit mo. Ay, nag-interest na nga. So, laging nandoon si Satan para nga titingnan
Di ba ikaw pag tumatanim ka ng isang bagay, lagi mong binibisita, gusto mo lumago ka agad. Ganun si Satan. Papalaguin yan. Pag hindi mo pinutol ng armas ng Panginoon. So the righteousness, mapapansin natin yan, yun ang gusto ng Diyos sa atin. Kasi yun ang gusto niyang alisin ang mga masasamang bagay sa ating katawan. Yan ang pangsupil niya. Yung katuwiran, yung buhay na makatuwiran. So ngayon, wala na dyan. Sa Book of Psalms, may sinabi dito. Sa Psalms chapter 5, verse 12. Ilista nyo na lang. Sabi dito sa English, "For surely, O Lord, you bless the righteous." Sabi dyan sa verse na yan, "You surrounded them with your favor as with shield." So, mantakin mo yan. Tingnan nyo sa Tagalog Bible. Chapter 5 ng Psalm, verse 12. Nakakasigurado siya dito, sabi ng Salmo, na ibibless niya yung mga righteous. At ano pa? Siya ay papalibutan ng favor ng Lord na katulad ng isang shield, protection. So kapag tayo ay nang bumuhay na may katapatan sa harapan ng Panginoon, dito po natin makikita ang protection niya sa atin. Kaya walang makakalapit na kaaway. Sabi ko kanina, nung binasa ko doon sa 14, na lalayo sila. At dito sa 15, ang sabi dito, sila ay susuko sa'yo. Why? Nasa katotohanan ka. Hindi pwede magapi ng kadiliman ang liwanag. Hindi magagapi ng mali yung tama. Kaya nga, righteousness. So dito po natin napapansin na ang Panginoon, ang favor niya ay doon sa mga tao na namumuhay sa katuwiran. Nalulugod ang Diyos sa kanilang mga buhay. At nakita natin dyan sa Book of Psalm, chapter 5, verse 12, na ando doon ang pagpapala sa mga taong namumuhay sa katuwiran at nandoon yung silyo na papaligiran sila ng pabor ng Diyos sa lahat ng mga ginagawa nila. Kaya nagtataka tayo, bakit tayo pinagpapala ng Diyos pag nasa katotohanan, sa katuwiran, pamumuhay ng katuwiran tayo? Sabi niya, umaapaw tayo sa blessings. Favor kasi ng Lord yan sa'yo. At dapat yun ang ating hanapin lagi, na ang favor ay nag-uumapaw dahil sa ginagawa mong katuwiran sa buhay. Kaya, lagi kang lalo ka pa niyang pinapatatag. So makita natin sa B, because God is in control of all things. Bakit? Anong sabi niya dyan? Makinig ka. Sabi sa 16. Ako ang lumikha ng mga panday. O di ba, kontrolado niya lahat. Ano pa? Anong sabi niya? Ako ang lumikha ng mga panday na nagpapalingas ng apoy at gumagawa ng mga sandata. Sino ang lumikha? Ang Panginoon. So God is in control to all of them. Ako rin ang lumikha ng mga sundalo na gumagamit ng mga sandatang ito para manglipol. So kontrolado rin niya yan. So kung ang favor ng Lord ay nasa sayo, hindi niya pahihintulutan yung mga kasamaan na gustong mangyari sa'yo. So nakita po natin dito ang kahalagahan. Kapag tayo ay tama yung ating pamumuhay na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, ang favor ng Lord nasa sayo. Maliwanag yan. Ito ang covenant ng Israelites, ng Diyos sa Israelites. We are claiming that we are spiritual Israelites. Kumbaga ang ating spiritual na paniniwala ay katulad ng Israelita. At kung nakikita ng Diyos sa buhay natin, ng pamumuhay natin ay nasa
katuwiran na katulad ng ninanais niya dito sa mga Israelites nung panahon na yon. Ilang years ago na yan. Kasi na bihag sila dito, 70 years sila sa Babylonia. Ay, mula doon sa panahon ngayon, napakahaba na. Libo na po. Ngayon, kung nakikita ng Diyos yan, na namuhay sila ng tama, kaya kung mapapansin nyo, maliit, nabasa natin kanina, maliit lang na bansang Israel, pero kinakatakutan ng lahat na malalaking bansa. Why? Covenant. Favor ng Panginoon. Nasa tama sila. Kahit ng kaaway, lumalayo sa kanila. Bakit? Umaatake. Pag-atake, ano nangyayari? Anong sabi ng Panginoon? Gagawin kitang, ano? Sabi doon kanina sa binasa natin, Isaiah 41, gagawin kitang ano? Anong sabi doon? Kahit na, sa verse 40 ng Isaiah 41, kahit na maliit ka at mahina, huwag kang matatakot dahil ako mismo ang tutulong sa iyo. Kaya hindi natatakot yung Israel, patayan kung patayan. Hindi umaatras. May tiwala sila sa Panginoon. Sabihin na natin, sa old pa yun. Pero ando doon ang kanilang paninindigan. Ano pa? Huwag kang matatakot dahil ako mismo ang tutulong sa iyo. So, yan ba ay inaasahan natin at naniniwala tayo na sa pagdating ng mga sigalot sa buhay, alam natin tutulungan tayo ng Panginoon. Pero kung hindi natin isinasama ang Panginoon sa mga lakad natin, huwag ka na kapatid mag-asa na tutulong sa iyong Panginoon. Kasi babalik tayo doon sa sinasabi na kung ikaw ay mamumuhay sa katuwiran, okay, then ang favor niya nasa sayo. Kaya kung mapapansin po natin na dahil sa ating matuwid na pamumuhay o katuwiran, susuko sa atin ang kaaway. Diba? So napakaganda po niyan. At sabi sa 41, ako ang Panginoon ang nagsasabi nito, ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. At anong sabi niya? Makinig ka, gagawin kitang parang bagong panggiik. Kaya tingnan nyo, yung mga armas ng Israel ngayon, ginawa talaga silang pangdurog. Mantakin mo, kailan lang yun? Yung nagbabanta ng gusto sa kanila, yung presidente ng pinaka-leader ng Hamas, at pumunta doon sa ng Iran, ay doon mismo sa loob. Dinurog niya. O sabi niya dito, gagawin kitang parang bagong panggiik, matalim at maraming ngipin. Gigiikin mo at dudurugin ang mga bundok at burol. Ano ba ang bundok at burol? At ikaw maliit lang, gigiikin mo, napakalaki nun. Pero, nakikita natin sa buhay ng mga ng Israel, ang lalaki ng kanilang kalaban. Pero, kung maalala nyo yung 1940 ata yun, yung una, pinagtulungan na yan sa kapaligiran ng mga Arab countries. Pero hindi siya natalo. So dito po natin nakita, ngayon sa personal na buhay natin, kung yang kategorya, yung itong napag-aralan natin, ay nasa sa buhay mo, ganun din po ang mangyayari. Walang makakalapit sa iyo na kaaway at siya'y lalayo. Bakit? Dahil ang may kontrol ng lahat dyan, ang Panginoon. Siya ang magpuprotekta sa buhay natin. Siya yung kumbaga siya ang haharap. Sabi nga ng Panginoon, vengeance is mine, says the Lord. So siya ang kakanti dyan sa lahat na yan. So makita natin, He is in control of all things. Noong paman, kung mapapansin nyo, sa Book of John, sabi niya sa verse 3, chapter 1 verse 3, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. So, lahat na bagay dito sa lupa ay ginawa sa pamamagitan niya. Kaya may karapatan na kaya niyang kontrolin.
yang mga gustong lumaban o gustong manira o kumalaban sa iyo. Ang sabi ko lang dito, kapag ikay namumuhay sa katuwiran. Pero pag tayo namuhay sa hindi tama, wag mo nang asahan. Babayad ka ng consequence. Ang consequence mo ay kung ano yung ginawa mong mali. Sigurado yan. Kasi ang Panginoon ay hindi hindi siya kumukuha ng paborito ba? Kung ikaw ay kung malapit sa kanya, hindi ka na niya hindi ka na niya kumbaga babaliwalain yung ginawa mong mali. Hindi po tama yun. Kahit na gaano mo pa katapat, pag may ginawa kang mali, magbabayad ka pa rin sa pagkakamali niyan. Ang pinakamagandang example diyan ang buhay ni David, na halos siya yung pinakamalapit sa puso ng Diyos, subalit nung siya'y nagkasala, hindi siya pinalagpas ng Panginoon. God is just. Pantay po siya. Tayo lahat dito pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Kung sino man ang may kasalanan, siya ang haharap sa disiplina ng Panginoon. Kaya iwasan po natin, base dito sa ating tema na ang righteousness ang siyang magbibigay katatagan sa ating buhay. So, kailangan yung katuwiran na yan ay kailangan makita sa ating buhay. Para ngayon tayo pa ay lalong tumatag at lalong lalayo yung kaaway sa buhay natin. Pangatlo po, kung bakit ang righteousness ay na-establish sa ating buhay. Pangatlo po ay the enemy's weapon will not prevail against us. So ang gawa ng kaaway ng mga armas ay wala po yan. Hindi po yan tatalab o hindi tatalab. Hindi po yan magagamit laban sa atin. Hindi tatalab kasi yung tatalab ginamit na pero hindi tumalab. Hindi ganon. Hindi po yan mapapahintulutan ng Diyos na gamitin sa atin. Why? He is in control of everything. Siyang may control ng lahat ng bagay sa lupa. Kaya pag sinabi ng Diyos ay hindi yan mangyayari para sa iyo. Hindi papahintulutan ng Panginoon. Bakit? Ang favor ng Lord ay nasa iyo. Binabalak pa lang niya, kinakansila na ng Panginoon niya. Pinaplano niya, bukas ng umaga, imbis na susuntukin niya yung kalaban niya, nakipagbati pala. So, napakaganda. Bakit? The enemy's weapon will not prevail against us. Why? You can defend yourself against false accusation. Ano yun? Sabi ng verse 17, walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo at masasagot mo. Tingnan mo, binigyan ka pa ng Panginoon ng karunungan, kalaman, at masasagot mo ang anumang ibinibintang laban sa iyo. So nakita nyo dito, binibigyan tayo ng Panginoon ng karunungan kung namumuhay tayo sa katuwiran. Kung maalala nyo yung preaching ko nung first week, ando doon nyo na ang katuwiran ay pinatatag, ang karunungan mo ay nagbibigay ng katatagan ng iyong katuwiran, parang gano'n. So dito po, makikita natin na at masasagot mo ang anumang ibinibintang laban sa iyo. Kaya mong sagutin yan. Bakit? Yung pamumuhay mo ay tama. Nasa katuwiran ka. Yung buhay mo, yung mga ginagawa mo ay nasa katotohanan ka. Kaya pag binintangan ka, kaya mong sagutin.
Pero kung hindi ka namumuhay sa katuwiran, anong maisasagot mo? Mag-aa ka doon. Kasi mag-iisip ka ng reasoning o dahilan. Wala kang masabi kasi talaga naman, ginawa mo yung mali. Di ba? Pero, kung tama lahat ang mga ginawa mo at mamaliin nila, talaga naman, hindi sila uubra sa'yo. Malakas at matibay kang maninindigan sa tama mong ginagawa. Tama ba? So sana, hingin sa atin ng Panginoon na ang una natin practicein dyan, yung mamuhay sa katuwiran. Kasi yun ang tinuturo ngayon. Kasi pag hindi natin practicein yung mamuhay sa katuwiran, lulusutan tayo ng araw ni Satan. Biglang susuplahin ka. Bigla kang pupuntan at pagsabihan ka, hindi tama yung mga ginagawa mo. Oh, di ba? Pero kung nasa tama tayo, nasa righteousness, sa katuwiran, sila mismo ang lalayo sa'yo. Bakit? Ay, huwag na natin, tama naman talagang sinasabi niya. Huwag na natin guluhin yan. Layuan na natin yan. Hindi tayo obra yan. Namumuhay yan ang nasa tama. Alis na lang tayo. Maghanap na lang tayo na pwedeng bulihin natin. Ito si medyo mahina-ina pa yan. Pero, kung siya ang ating pupuntahan, delikado tayo yan, mapapasama pa tayo. Sabi ng kaaway. So, anong gagawin mo? Kaya, never na huwag mong i-entertain yung mga hindi naman nasa tama. Kaya ngayon, encouragement ko sa inyo, kung ang bawat isa na taga-divine, bawat isa na nag-a-attend dito ay namumuhay sa katuwiran, lalo pang tatatag ang iglesyang ito. Bakit? Hindi kayo mag-i-entertain ng puro paninira at kung ano mga bagay. Bakit? Ikaw mismo na matibay, makakapag-encourage ka para tumibay ang isa. Uy, hindi totoo yan. Dapat manindigan tayo. Dahil yun ang sinabi ng Isaiah chapter 54, verse 14 hanggang 17. Manindigan tayo. Mamuhay tayo ng tama. Kasi gusto natin na ang favor ng Lord ay sumaatin. At tayo'y pagpalain. Kung yun ang hinahangad natin, lalo pang titibay, tatatag ang bawat isa at ang buong iglesia. Pero kung nag-i-entertain tayo ng mga false informations, then, pag napasok ka, mag-iisip ka, hihina ka kapatid. Pero kung tama lahat, tingnan mo, kahit mahina ka, may nagsabi sa iyo ng isang blessing, tapos biglang nagkatotoo, yung hina mo, bigla ka pang napapatayo sa panig at saka lumulundag ka pa. Sobrang lakas mo, no? Tumatag ka bigla. Pero lupay-pay ka ng mga nakaraan kasi walang nangyayari sa mga kahilingan mo sa Panginoon. Pero nung biglang dumating, di ba? Talagang tumatag ka. Hindi lang medyo, lumakas talaga loob mo sa pagkakataon na yun. Pero, anong hinahanap ng Diyos? Hindi lang sa pagkakataon na yun. Kay may blessing, wala, you stand sa righteousness. Dahil ang Panginoon ang nakakaalam ng kondisyon ng puso, isip natin. So kung gusto pa natin na maging matibay, matatag para sa Kanya, mamuhay tayo ng ayon sa Kanyang katuwiran. So, sabi dito sa you can defend yourself against false accusation, which is correct. Sa verse 17, walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo at masasagot mo ang anumang ibinibintang laban sa iyo. Sabi, this God's promise for those who will obey Him. Sa lahat na taong namumuhay sa katuwiran at sumusunod sa kalooban ng Diyos, sigurado makakamtan niya itong mga pangako na ito. Yun ang challenge sa bawat isa sa atin. Sabi nga ng Matthew 5:11,
Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una, kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. So nakita po natin dito, hindi lang tayo ang napapasama, ang ginagawang masama ng iba kung namumuhay tayo sa katuwiran. Bakit? Dahil kahit nung panahon pa, pinararatangan din nila ang mga propeta. Alam natin, nangyari sa ating Panginoong Jesus na nagsasalita sila ng wala naman sa katotohanan. So kaya, tayo man ngayon, gumagawa ka ng tama kung ano-anong pinag-iisip sa iyo ng mundo, ng kapaligiran mo. Subalit kung tayo ay manangan sa presensya ng Diyos, gawin natin ang pamumuhay na makatuwiran at sumunod tayo sa kalooban niya, sigurado kakampi natin ang Diyos sa ating mga ginagawa. Sa ating buhay sa araw-araw, kasama natin lagi ang Diyos. Kasi hindi niya tayo, doon sa minasa ko kanina sa Isaiah 41, na maniwala ka, sabi doon na, ako ang Diyos. Napakaganda po ng pangako ng Diyos doon sa Israelites. At kaya tayo naririto dahil alam natin na ang Diyos na sinasamba ni Abraham, Isaac, and Jacob, which is Israelites. Siya si Israel. Jacob na naging Israel, ay siya rin yung Diyos na sinasamba natin ngayon. At naniniwala ko na itong pangako nung panahon ng Isaiah ay nangyayari na ito sa panahon ng Israel. Nung sila'y nakalaya, nung sila'y linusog, nung mga panahon na nung una, mga 1940s ba yung 48, at sa mga dumarating, nakikita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa kanila. At kung ito man ay apply natin sa ating buhay, yung pamumuhay na makatuwiran at sumusunod sa kalooban ng Diyos, naniniwala ko na ang Panginoon ay kasama nyo rin lagi. At naniniwala ko kung ang bawat isa sa Divine Word of God Christian Church ay namumuhay sa katuwiran, ay lalo pang magiging matatag ang iglesyang ito. Dahil hindi kayang sirain ng kadiliman o ng kaaway na ginagawang instrumento ng kaaway. Dahil ang favor ng Lord, kapag ang bawat isa ay namuhay sa katuwiran, ang favor niya ay kasama niyo lagi. Laging pagpapalain ang bawat isa. Kasi ikaw ay sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo sa lahat ay tumayo at tayo manalangin. Lord, napakabuti mo. Salamat sa iyong mga salita sa oras na ito na tunay, Panginoon, ang mamuhay ng ayon sa iyong katuwiran ay patuloy mong binibigyan ng katagumpayan, pinagpapala mo, ando doon ang favor mo sa Kanya. At ando doon, Lord, ang katatagan, ando doon, Lord, ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Lord, kaya sa mga pagkakataon na ito, kung kami man ay nasa sa iyo lagi, sabi mo nga sa iyong salita, anuman ang gawin, anuman ang plano ng kaaway, ay mapapahiya lamang sila. At ikaw ang lalaban sa mga kalaban namin. Kaya salamat sa mga salita mo ngayon sa mga oras na ito. Salamat sa ginawa mo mula kanina pa hanggang ngayon. Na tunay, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. At ikaw din ang Diyos na aming pinaniniwalaan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Na tunay, ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng kapangyarihan, kalakasan, tagumpay,
At ikaw rin ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Kaya salamat sa kapangyarihan na ginawa mo sa aming kalagitnaan. Ibinabalik namin ang kapurihang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Ang tatay magsabi ng Amen.